Mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin matigil itong si Risa Hontiveros sa kanyang pagiging talakera. Pero bawat pahayag niya ay puro kudigo naman o mga scripted lamang dahil alam natin ang kanilang mga intensyon. At syempre alam natin yan. Ang gusto nilang manatili muli sa mga posisyon sa gobyerno. Mula noon hanggang ngayon na puro pangulimbat na lang ang alam nila. Kaya kawawang taong bayan. Kaya ngayon, muli na naman siya nag-ingay. Napaka-awkward naman sa lahat ng mga taong konektado kay PRRD o sa mga Duterte ay pinag-iinitan niya, lalong-lalo na ang SMNI na pag-aari ni Apollo C. Quiboloy na malapit sa dating Pangulong si Duterte. At alam naman natin na ang broadcasting ni Apollo Quiboloy ay isa sa mga pinag-iinitan ng mga dilawan dahil kung saan nandoon lagi si PRRD na kung saan ay nagpapahayag ng mga katotohanan laban sa mga tiwaling mga politiko. Kaya gusto niyang ilubog ang SMNI pati na ang may-ari nito na si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil ang SMNI lang ang nagpahayag ng katotohanan laban sa mga dilawan at mga tiwaling politiko. Na alam nito ay isang napakalaking hadlang ang SMNI laban sa mga dilawan at sa mga Marcoses, kaya pinagtutulungan nila itong pabagsakin upang wala ng hadlang sa kanilang mga masasamang balak. Huwag niyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. Ihahatid na sa Davao ang sabina para kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo matapos nagdaan ni Senate President Juan Miguel Vic Zubiri kaninang umaga. Dito inatasan ng religious leader na umarap sa Senado ngayong araw sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children. Dito inatasan ng religious leader na umarap sa Senado ngayong araw sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ngunit ayon sa opisina ng Senadora, nananatili ang sabina hanggang sa mga susunod na pagdinig. Sinisikapan ng UNTV News na makakuha ng panig mula sa kampo ni Quiboloy. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa korte lamang ito sasagot. Sa gitna naman ng balibalitang nasa China na umano ang religious leader, ayon sa Bureau of Immigration, hindi pa nakakalabas muli ng Pilipinas si Quiboloy. Based on our records po, as of today, ang last po ng flight si Apollo Quiboloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So, based on our records, nandito po siya. Yung mga pasahero po ng mga private flight ay binibigay sa amin din reasonable time in advance para i-check din. Inahanda na nila ng Department of Justice ang rekomendasyon nito para sa paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Quiboloy. Ilang bagong testigo naman ng mga dati umanong miyembro ng KOJC ang humarap sa pagdinig ngayong araw, gaya ni Alias Rene na pinangakuan umano ng scholarship para sumali sa youth organization hanggang naranasang mamalimos gamit ang umano'y pegging charity. Ang mga hindi umano nakakaabot ng kota sa solicit, pinapadala sa tinatawag na Glory Mountain kung saan umano siya nakaranas ng pang-abuso mula mismo kay Quiboloy. Ako po ay naging landscaper ni Quiboloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Quiboloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampan niya po kanya at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Dito rin daw dinadala ng religious leader ang iba't ibang uri ng baril kung saan nakita rin umano niya ang mga Duterte. Minsan po pupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Wala pang tugon ng mga Duterte kaugnay ng aligasyon. Si Alias David naman, nagpakilalang apo ni Quiboloy at nakaranas din umano ng pang-aabuso. Nakatatanggap na rin umano siya ng banta sa buhay. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Sina Alias Rene at David, kapwa rin umano nagtrabaho sa TV network ni Quiboloy na Sunshine Media Network International o SMNI, kung saan hindi umano sila sinusweldohan
yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga angkor, wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main angkor, tulad ni dati ni Mike Abe, may sahod yun. Yung binibigyan lang po kami ni Kibolay ng may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende po yun. Depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. Wala pang pahayag dito ang pamunuan ng SMNI, pero ayon sa isang miyembro ng grupo na abogado ng isang paaralan na itinatag ni Kibuloy, may sweldo sila bilang empleyado pero tumatanggap sila ng honorarium bilang full-time miracle worker. Well, it ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000, it depends upon the salary, it depends upon the ministry that was entrusted to you. We have a performance appraisal. We are serving because this is voluntary, this is being a missionary. Ayon sa Department of Labor and Employment, maaari silang maglabas ng compliance order laban sa pamunuan ng SMNI. Illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at sa mga benepisyo na nararapat tayo sa kabataan. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.